Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So, meron tayong gagawin dito mga bro na isang Mio Soul 125. Kung naalala nyo mga bro, ito yung Mio Soul na pinalitan natin ng ECU. Kasi ang problema nito dati ay umaandar siya pero ayaw humatak, ayaw tumakbo. Okay. So, ito pinakuha ko na, kinuha na ng may-ari kahapon, ginamit na. Tapos bumalik dito. Ito naman, ang naging problema niya, umaandar naman, hindi na talaga tumatakbo. Pero yung makina, galit na galit. So, possible, nasa panggilid ang problema. So, gumawa rin ako ng video para dun sa may-ari. Ebidensya natin na yung ginawa natin nung nakaraan ay iba sa problema ngayon. So, hiwala yun. Kasi nung nakaraan, umaandar pag hindi umaarangkada, tapos palyado yung kanyang makina. So, pinalitan natin ng ECU, naging good siya. Ang ngayon na naging sakit naman niya, umaandar, galit na galit ang makina, ayaw tumakbo yung motor or ayaw umikot yung kanyang gulong. So kaya gumawa tayo ng video para meron tayong katunayan or ipapakita natin sa kanya kung ano yung possible na sira. Okay? Baka meron din kayong ganitong klaseng problema, panoorin nyo mga bro. I-share ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo ano yung mga possible na dahilan bakit ayaw tumakbo ng Mio Soul na ito. So, syempre mga bro, bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibago videos na mga i-upload. Tara! Yan mga bro, so bago natin kalasin, so papakita ko muna sa inyo mga bro kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Umaandar siya pero ayaw tumakbo. Okay, so ilipat natin yung camera dito. Yan. Okay, ayan dyan ha. Tingnan nyo mga bro yung gulong ha. Kasi dapat pagka umandar yan, iikot yung gulong na yan. So pandarin ko lang. Naandar naman to. Yan. Ayan mga bro. Ayan, umaandar na yan pero maingay ang panggilid. Okay, so napakaingay niya mga bro. So ngayon kalasin naman natin para makita natin kung ano yung naging problema niya. So dito mga bro, tanggalin lang natin tong mga cover na to. Yan, para pagkalas natin mga bro, mayroon din tayong katunayan sa may-ari kung ano yung naging problema nito. Tanggalin lang natin to. Yan. Ha? Palis ko na nga rito para mapunta ako dyan. Umuwi ka na. Umuwi ka. Ano? Ayoko na dumaan. Oh, mas awit na. Buti, nakarating pa siya dyan. Bro, buti nakarating pa. Gano'n natin bro? Ano naman yung mga susi yan? Oo, huwag ka dyan. Ano naman dyan? Harap ko na iba susi. Kahit ano susi naman dyan kasi. Ano mga? Yan. Patay tayo dyan mga bro. Buo naman yung bell. So kasi malimit kasi mangyari dito mga bro kapag ganitong problema, yung bell niya ay yung pambelt niya or drive belt niya napuputol, pero kung nakikita nyo buo siya. So ano yung naging problema nito? Okay, subukan natin to. Ay!
Ayun ang problema. Kita nyo yan, ayan oh. Nagagalaw ko yung drive piece. Yan oh. Nagagalaw ko yung drive piece. So ang problema nito mga bro, kung mapapansin nyo, ayan oh, marami mga aribaba, natunaw na yung thread nito. So ang problema nito is yung gumawa nito, hindi na fix yung thread or baka kulang sa washer, kaya ganito yung naging problema niya. So paandarin natin ha. Ayan oh. Umiikot pero ayaw tumakbo. Ayun ang problema mga bro, naubos na oh. Patay. Patay, magpapalit tayo nito ng bagong drive piece. Kasi may thread kasi yan, hindi na ipasok siguro. Kaya nagkaganito yung palit to, hindi kayang reparin to. Kung ipapamachine shop to mga bro, sana lang hindi na damage yung spline ng connecting rod. Kasi kapag gayon, problema. Kasi kung yung spline, baba makina nito or mayroong magaling gumawa, pwede siguro. Pero sa mga ordinary yung shop, malabong magawa ito mga bro. Kasi ano yan, pakita ko sa inyo ha, tanggalin natin. So gamit lang kayo dito ng ng 24 tsaka 17 para makalas natin. Tanggalin natin. Ay, problema. Tanggalin lang natin to. Ayan, kalas na. Tapos tanggalin natin tong kabila mga bro, ito. Ayan, luluwag oh. Luluwag ng mga bolt. Ayan. Yun, natanggal na. Tanggal na. Ito po yun oh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga bro, mayroon thread to. Ang problema, asa na yung thread niya. Hindi napakabit to. Problema, ayan oh, bote. Hindi naman nasira yung line niya. Problema, magpapalit ito ng buo. Yan na lang. Oo. Tapos may washer pa dito na isa, kulang din. Patay. Ayan. Napakabenta ng mga to. Ay, puro kulang-kulang ng washer. Ayan o, yung bola mga bro. Nagkatama rin yung mga playball niya, may mga tama rin oh. Ayan o. Daming dinamo, ayan o. Ayan o. Ublong na. So patay tayo nito pag agad. Nakaano pala to? Nakakalkal. Ayan o. Nakakalkal kasi hindi naman to stock na ganito. So naka-machine shop na to. Meron natin. Ayan. Tapos nakaano pa pala to? Naka-regroup. Ayan o. Patay. Naka-regroup. Yan, bago rin ang center spring. Ang problema, sablay yung kabit dito. So kailangan sabihin natin yung may-ari na bibili siya ng bagong ganito kasi sablay ito. Hindi na to pwede. May thread pala yan. Oo, may spline to. O ganito. Ayan mga bro, so bali ang gagawin natin dito ay antayin natin yung may-ari para mapaliwanag natin sa kanya yung nangyari. So basta dito mga bro, maraming kulang dito. Bali may washer pa yan dito sa likod. Tapos may washer pa yan dito sa may bago yung bushing. Okay mga bro, bago yung bushing ito. Pagka ganito, nilagay nyo dyan, mayroon pang washer dito na isa, nawawala rin. So gastos na naman ang mayari nito. Kasi papalit siya ng bagong ganito. Hindi na to po pwede. Ayan oh, kita nyo yung mga aribaba oh. Buti na lang, ito yung nadali. Kasi kung nagkatama rin yung crankshaft natin, problema yan mga bro. Ay talagang baba ang makina niyan or papamachine shop natin yan. So siguro mga bro, dito lang po yung video natin. Abangan nyo na lang yung part 2 natin nito. Bibili muna tayo ng pyesa at kakausapin natin yung may-ari kung ano yung plano niya dito sa kanyang motor. So hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat mga bro at Rise Plage.